Los Angeles Lakers interesadong kumuha ng isang point guard na nasa free agency. Bago natin talakayin ang usaping ito, pag-usapan muna natin ang update tungkol sa trade kay Jimmy Butler. Kamakailan lamang ginulat ni Shams ng ESPN ang mundo ng NBA nang ibalita niyang bukas na ang Miami Heat na makinig sa mga trade offers mula sa mga teams na gustong kunin si Jimmy Butler. Ayon sa ulat, kabilang sa mga teams na interesado kay Butler ay ang Houston Rockets, Dallas Mavericks at Golden State Warriors. Ngayon naman, idinagdag ni Shams sa listahan ng mga interesadong teams ang Phoenix Suns. Ngunit mabilis itong itinanggi ng agent ni Butler at sinabing hindi raw ito totoo. Ayon sa kanya, pinagbigyan lang niya si Shams noong una, ngunit ang mga sinasabi nitong ulat ay hindi umano totoo. Kilala si Shams bilang isa sa pinaka-maaasahang source ng NBA news sa kasalukuyan. Kaya kahit na itinanggi ito ng agent ni Butler, marami pa ring fans ang naniniwala sa balita ni Shams. Bukod dito, hindi rin naman itinanggi ng Miami Heat na nakikinig sila sa mga trade offers para sa dating Eastern Conference Finals MVP. Ayon sa ulat ni Shams, nais daw ni Butler mapunta sa Mavericks, Warriors, Rockets o Phoenix Suns. Gayunpaman, iginiit ng agent ni Butler na hindi ito totoo. Ano sa tingin ninyo ang totoo sa isyong ito? Ngayon, dumako naman tayo sa ibang balita. Isa sa mga pinakatalentadong manlalaro sa kasalukuyan na nasa free agency at nawalan ng team sa NBA ay si Markelle Fultz, isang former number 1 pick. Sa 2 season ng nakalipas, nag-average si Fultz ng 14 na puntos, 4 na rebound at 5.7 assist bawat laro sa loob ng 30 minuto ng paglalaro. Ngunit sa sumunod na season, bumaba ang kanyang playing time sa 21 minuto kada laro at nag-average na lamang ng 8 puntos, 3 rebound at 3 assist per game. Isa sa mga dahilan nito ay ang desisyon ng Orlando Magic na hindi siya gawing pangunahing point guard para sa kanilang hinaharap. Sa halip, mas pinili nilang i-develop sina Jalen Suggs at Cole Anthony na mukhang nagbunga naman dahil mas maganda ang takbo ng team ngayong season. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ito na wala ng kakayahan si Markelle Fultz para maglaro sa NBA. Mahusay siyang manlalaro ngunit nawalan siya ng posisyon dahil sa direksyong pinili ng Magic para sa kanilang team. Ayon kay Anthony Irwin ng LA Times, interesado ang Los Angeles Lakers na kunin si Markelle Fultz. Ngunit ang tanong, kailangan nga ba siya ng Lakers? Kailangan ba nila ng isa pang scoring guard? Ayon sa mga fans, mas nararapat na kumuha ang Lakers ng isang 3-and-D guard na mas mapagay sa kanilang sistema. Para sa akin naman, ay mas kinakailangan ng Lakers ng isang legit center na maaaring tumulong kay Anthony Davis sa ilalim ng paint. Sa ganitong paraan, maiiwasan ni Davis ang labis na pagkapagod at mababawasan din ang tsansa niyang ma-injure. Ano ang inyong opinion tungkol dito? Magkomento sa comment section. Maraming salamat!